Pangarap ng marami ang libutin ng Pilipinas pero para sa ilang biyahero, mas practical pa raw lumipad palabas ng bansa. Tanong tuloy ng ilan, bakit mas mahal pang bumiyahe sa sariling bayan? Narito ang report. Sa dami ng magagandang pasyalan sa Pilipinas, hindi makakaila na isa tayo sa paboritong binibisita ng mga turistang banyaga. Pero tila may bad reviews tayong natatanggap mula mismo sa mga lokal na turista. Ang content creator na si Rodolph Hamilla, halos buwan-buwan daw nagka-travel abroad habang minsan lamang sa isang taon ang kanyang local trips. Hindi raw dahil mas gusto niyang mag-out of the country, kundi dahil mas abot kaya raw ito. Kagaya po nung sa mga friends ko na dapat mag-Siargao kami. And nung chinek po namin yung flights, parang umabot po ng 22K per each. 22K per person yung flight. And nung chinek po namin pa Bali, Indonesia, mga 16K lang po kaya nag-push po kami sa Bali. Bukod sa pamasahe, mas practical din daw para sa kanya ang pagbiyahe sa ibang bansa. Mula accommodation hanggang tour packages. It's more fun in the Philippines kung mas mababa ang presyo pa domestic flights compared to international flights and mga accommodation, and sana mas mabilis, maayos ang airport. Ang Department of Tourism nakikipag-ugnay na raw sa Transportation Department kaugnay rito. Nakipagpulong na rin daw sila sa ilang airline companies. Yung meeting po namin last year ay nagbigay po ng commitment yung Philippine Airlines, Cebu Pacific, pati na rin po yung AirAsia, na yung top 2 na pinakamahal na price buckets nila ay tatanggalin po nila. And we insisted on the part of the Department of Tourism nga nararapat lang po na magkaroon tayo ng monthly publication of price index sa airfares. And that this be fully transparent and that the Civil Aeronautics Board strictly enforce clear guidelines in terms of price ceilings. Kung magta-travel naman abroad, di pa rin makakawala ang mga Pilipinong biyahero sa buwis. Sa kasalukuyan, aabot sa 2,700 pesos ang travel tax para sa first class passengers habang 1,620 pesos naman sa economy class passengers. Malaking bahagi ng buwis ang napupunta sa mga tourism-related infrastructure. Kung si Benedict ang tatanungin, nakapanghihina raw ng loob ang pagbabayad ng dagdag buwis. Lalo na kung hindi naman daw ramdam ang improvements. Nag-work ka ngayon, makita mo sa payslip na nagbabayad ka na ng tax, income tax. So if you want to take a breather, gusto mo mag-travel, pupunta ka abroad or locally, magbabayad ka na naman ng tax. I think it's not fair na para i-pass on pa yung responsibility or yung expenses sa mga travelers natin just to sustain yung mga infrastructure project ng tourism industry natin. Kaya po nakakapagbigay po tayo ng mga local tourism infrastructure projects sa ating mga local government units sa saang sulok ng Pilipinas. Kasali na po dyan yung ating mga tourist rest areas, tourism information centers, jetty ports, boardwalks, visitor centers, and the like. Kaya naman po may pondo po tayo sa pag-preserve ng ating mga cultural and heritage destinations in the Philippines. So then, with these very tangible benefits on the travel tax, we sincerely hope that this can find merit.